Ang Bukidnon ay isang landlocked lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Ang pangalang Bukidnon ay nangangahulugang Highlander o tagabuhay ng bundok. Ang probensya ay tinuturing na ang basket ng pagkain ng rehiyon bilang pangunahing tagagawa ng bigas at mais. Ito ay isang pangpang na lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Lungsod ng Malaybalay ang kapital nito at napapaligiran ng Misamis Oriental, Agusan del Sur, Davao del Norte, Cotabato, Lanao del Sur, and Lanao del Norte. Kaamulan Festival ay isang etniko na kulturang pesta na gaganapin taon-taon sa Malaybalay, Bukidnon sa Pilipinas. Mula sa ikalawang kalahati ng Pebrero hanggang March 10, ang pitsa ng anibersaryo ng pagkatatag ng Bukidnon bilang isang lalawigan noong 1917. Ito ay gaganapin upang ipagdiwang ang mga kultura at tradisyon ng 7 etniko tribo Bukidnon, Higaunon, Talandig, Manubo, Matigsalog, Tigwahanon at Umayamnon na orihinal na tumira sa probensya. Ito ay ang tanging etniko festival sa Pilipinas. Ang mga lalawigan ng Bukidnon ay ang mga Baungon, Kabanglasan, Damulog, Dangkagan, Don Carlos, Impasugong, Kadingilan, Kalilangan, Kibawi, Kitaw-Taw, Lantapan, Libuna, Malitbug, Manolo Fortich, Maramag, Pangantukan, Quezon, San Fernando, Sumilaw at Talakag. Ayon sa isang artikulo na nabasa ko, ang sabi dito, sa pagpunta sa lugar na ito, masasaksihan mo ang matatayog na bundok na siya ring pinagmulan ng pangalan nito, Bukidnon, bukid o bundok sa wikang Filipino. Maraming iba't ibang tanawin ang mapapasyalan mo sa Bukidnon. Bukod pa roon ay maggagala ka ng lubusan dahil sa kaya-ayang resorts na matatagpuan dito. At higit sa lahat, ang maranasang mag-zipline na isa sa mga patok na gawin sa lugar na ito. Sa paglalakbay pa lamang namin tungo sa malaparaisong lugar na ito, ay marami na kaming mga kaya-ayang tanawin na nadadaanan. Mistulang mga higanti ang mga punong iyong masasaksihan na pinamumugaran naman ng mga humuhuning ibon habang ikaw ay dumadaan patungo rito. Iyo ring malalanghap ang sariwang hangin na tunay na mapapagaan sa iyong damdamin at mistulang para kang dinuduyan. Bukod noon, matatanaw mo rin sa lugar na ito ang iba't ibang uri ng nagkukumpulang mga bulaklak na mistulang kinikiliti ang iyong ilong kapag ito ay iyong nalalanghap. Tila mga brilyanting kumikinang ang mga batong iyong matatagpuan dito na kung hindi mo susuriin ng mataman ay mapagkakamalan mo pang hiyas. Magkakaroon ka ng pagkakataon na tanawin ang mga ulap na kapag kunwari mistula mo nang naaabot. Gayon din kapag gabi kung saan maaari mong mapagmasdan ang mapayapa ang mga libu-libong nagkikislapang bituin na kay sarap talagang abutin. Hinggil naman sa mga pananim na iyong makikita bukod sa mga puno at bulaklak, masasaksihan mo rin ang malawak na taniman ng palay, lalo na ang tinatawag na dinurado o brown rice sa Ingles, na nakikita sa mga lugar dito lalo na sa Carmen, Bukidnon. Malalanghap mo ang mabangong amoy nito na nag-iimbitang lutuin at kapag kunwari parisa ng ulam habang kinakain ng mainit-init pa. Huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po. Meron pang iba't ibang klase ng pagkain na maaari mong matitikman sa lalawigan, lalo na sa Valencia. May isang kainan ka ritong matatagpuan na naghahanda ng iba't ibang putahe ng pagkain, gaya na lang ng itlog ng ostrich na ginawang scramble, crocodile ice cream at marami pang iba. Kung ikaw ay naninirahan sa syudad ng Digos, meron kang dalawang mapagpipiliang ruta para makapunta patungo sa nasabing lalawigan.
Mari kang dumaan sa Hilagang Cotabato, gayon din sa mga karatig na munisipalidad dito, gaya ng Kidapawan, Kabakan at iba pa. Hanggang ikaw ay tuluyang makarating sa lugar ng Carmen na isa sa mga nasasakupan ng Bukidnon. Ang biyahe gamit ang nasabing ruta na ito ay tatagal ng humigit kumulang 5 oras. Pwede ka ring dumaan sa syudad ng Davao kung iyong gugustuhin. Sa pagdaan mo sa rutang ito ay iyong mapagmamasdan ang isang malaking ribulto o estatwa na agila na nagsisilbing trademark ng Davao. Ito ang siyang magiging gabay upang malaman mo kung malapit kang lumabas sa Davao. Lingid sa ating kaalaman, ang lalawigan ng Bukidnon ay hindi lang kilala dahil sa masasarap at kakaibang pagkain na matitikman dito at maging sa maliwalas na panahon nito, kundi dahil sa meron din itong ipinagmamalaking likas na yaman at isa na dito ay ang lawa ng Pinamaloy. Ang lawa ng Pinamaloy ay isang kaaya-ayang lawa na matatagpuan sa bayan ng Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Ito ay isang marikit na lawa na pinalilibutan ng nagagandahang bulaklak kagaya ng water lily at nagsisilbing tirahan ng mga isda. Kumikinang na tila mga brilyante ang anyo ng naturang anyong tubig na ito kapag ito ay matamaan ng sikatan ng araw. Mararamdaman mo na mistulak kang nalulunod at nadadala ang bugso ng iyong damdamin higil sa napakaaliwalas at makapang-akit na tanawing ito at hindi mo mapipigilang kumuha ng mga larawan mula rito kung saan ang mga lawa ang nagsisilbing background ng litrato. Ang lawang ito ay hindi lamang kaaya-aya sapagkat nakikilala ito dahil sa malaking na itutulong niyo sa kanilang komunidad. Bagkus ito ang pinagkukunan ng tubig na ginagamit ng mga tao sa iba't ibang pamamaraan sa kanilang mga bahay, gaya na lamang ng paglaban ng mga damit, pagdilig ng mga halaman at maging inumin o sa pang-inom. Masisiguradong ligtas ito para inumin sapagkat ito ay dinadaan muna sa napakahabang proseso para masiguro ang tiyak na kaligtasan ng mga mamamayan na gumagamit nito. Ayon sa artikulong ito, napakasarap pagmasdan ng lawa ng perpektong hugis bilog. Nagpapasaya at nagpapawala talaga ng problema ang pagmamasid dito. Samahan mo pa ng pagkain ng iba't ibang ricados gaya ng puto maya at malunggay ice cream na paborito kong kainin. Hindi ko talaga malilimutan ang kakaibang pagkain nila dito na talagang naging dahilan upang makuha ang aking atensyon sa una ko pa lamang natingin hanggang sa aking pagtikim. Kaya sarap talagang magliwalyo dito, lalo pat napakalinis ng kapaligiran kagaya na lang sa Don Carlos, Bukidnon. Napakaganda ang kanilang mga kalye sapagkat sobrang linis noon at wala ka pang mababakas na traffic dahil sa malapad na kalsada. Maaari ka ring mamasyal sa establishmento at makasaksi ng kakaibang mga sasakyan. Kakaiba sapagkat iyon ay mga trisikulo na nagmumukhang kotse sapagkat ang mga upuan ay nakaharap, lahat sa harapan kung saan nakikita ang daanan. Tila bagharing kumikilos ang mga makukulay na paru-parong nagliliparan sa mga hardin kung saan mayroong mga nagagandahang mga bulaklak. Kapag gabi, mistulang mga bumbilyang kumikislap ang mga nagliliparang alitap-tap na kumukuti-kutitap sa kailaliman ng gabi. Ayon din sa nabasa kong artikulo, sana matutunan nating mahalin ang sariling atin at huwag nating ihiwalay ang iba't ibang probensya na nakapaloob sa ating sariling bansa dahil may mga magagawa ang mga ito para sa ating turismo. Ilagay natin sa ating isipan na kahit gaano man kaliit ang isang lugar, bahagi pa rin ito sa atin sa kabuuan dahil tayo ay isang bansa at dapat magkaisa. Bigyan natin ng pagkakataon ang maliliit at hindi pa masyadong nadidiskubring mga probinsya tulad lamang ng Bukidnon sapagkat kayang ibahagi ng mga ito ang kagandahan ng kalikasan sa Pilipinas. Kung nagustuhan po ninyo ang topikong ito, maaari po bang may like, share at subscribe po ako galing sa inyo. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi at manatiling sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po.